Last week, tinalakay natin ang unang bahagi ng Energy is Magic. Kung ano ang konsepto nito at kung paano natin ito magigising at maa-access. Ngayon naman, dito sa part 2, tatalakayin natin kung paano ito ma-enhance at ma-i-apply sa ating buhay. So, handa na ba kayo? Tara! Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa paglalakbay. Iba't ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na aral sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaunlad ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang buwan. Cultivating the Inner Magic. Ang tanong ay kung paano ba natin malilinang ang inner magic na ito. Una sa lahat, kinakailangan mong mas maging attune sa enerhiya na dumadaloy sa iyo at sa paligid mo at kung paano mo matututunang maimpluwensya ito. Una, ang kinakailangan mo ay ang pagsasanay ng mindfulness araw-araw, bawat segundo, bawat minuto, bawat oras. Halimbawa, kapag kumakain ka, mag-pay attention sa kinakain mo. Ang lasa, ano ang texture nito, ang sensasyon na nararamdaman mo sa pagkain nito. Obserbahan mo kung ano ang nararamdaman mo dito. Ang ganitong uri ng awareness ay dinadala ka sa iyong life force na nag-e-enhance sa iyong sensitivity, presence, and movement. Isa pang technique ay ang paggamit ng iyong mga kamay para literal mong maramdaman ang enerhiya. Ito ay tinatawag na energy sensing. Subukan mo ito. Pagkiskisin ang iyong dalawang kamay sa loob ng 30 seconds. Pagkatapos ay dahan-dahan mong paghiwalayin ang mga ito hanggang few inches apart. Nakakaramdam ka ba ng resistance, warmth, o tingling sensation? Ikaw yun na nasesense mo ang sarili mong energy field. Pangatlo, ito ay ang pranayama or breath control techniques from the Yoga Sutras of Patanjali. Ito ay mabisa para sa pagpapamahala ng iyong enerhiya. Isa sa pinaka-basic na pranayama ay tinatawag na Nadi Shodhana o alternate nostril breathing. Ito ay mabisang exercise para sa pag-clear ng isipan at pagbalanse ng enerhiya ng katawan na esensyal para ma-access ang iyong inner magic. Narito kung paano ito gawin. Umupo ng komportable na diretso ang likod at nakarelax ang balikat. Ilagay ang iyong kaliwang kamay sa iyong tuhod at ang kanang kamay sa harap ng iyong mukha. Isara ang iyong right nostril ng iyong kanang hinlalaki at marahang mag-inhale sa left nostril. Pagkatapos, isara ang iyong left nostril ng iyong kanang ring finger at i-release ang hinlalaki para maka-exhale mula sa right nostril. Mag-inhale mula sa right nostril. Isara at mag-exhale mula sa left. Ito yung cycle o pattern. Gawin mo ito ng ilang minuto at pansinin ang kalmado at balanse na hatid nito. Para itong pagpindot ng reset button sa iyong nervous system. And finally, ang visualization technique ay isa sa powerful method para ma-harness at ma-direct ang iyong enerhiya. Just imagine ang senaryo na magpe-present ka sa harap ng maraming tao, sa stage, conference o important meeting. Bago ka mag-umpisa, ipikit ang mata
at i-visualize ang bright light na nagliliwanag mula sa iyong puso na pinupuno nito ang iyong buong katawan ng liwanag at kumpiyansa sa sarili. Mako-cover nito ang buo mong katawan at surrounding your body. I-picture out mo na ang iyong pagtatanghal o presentation ay magtatagumpay at tatanggapin ng mga tao. Ang teknik na ito ay hindi lang inihahanda ang iyong enerhiya, pagkus pinoprogram nito ang iyong isipan para magtagumpay. Ang mga paraang ito, mindfulness, energy sensing, pranayama at visualization ay hindi lang mystical practices, kundi mga tunay at practical skills na makakapag-improve ng mental clarity, emotional stability, at overall vitality. Of course, like I said, the more you practice, the more you'll be able to harness your inner magic effortlessly. Whether kinakailangan mo ng boost of confidence, moment of peace and calm, o surge of creativity. Living a life of magic and purpose. Pagkatapos niyong malaman ang mga techniques kung paano ma-enhance at ma-improve ang inyong inner flame, alamin niyo naman kung paano niyo maia-apply at magagamit ang kapangyarihan nito sa pang-araw-araw na buhay. Ang pamumuhay na may magic at purpose ay hindi lang tungkol sa sariling kapakinabangan. Ito ay tungkol sa pagiging align nyo sa mas malaki, walang hanggang universe. Dito, pumapasok ang turo ni Thoth, kilala bilang Egyptian god of wisdom, writings, and magic, o isang ancient sage na ayon sa kanya, true magic lies in the use of knowledge and living in harmony with the universal laws. O sa Tagalog, ang tunay na mahika ay matatagpuan sa paggamit ng kaalaman at pamumuhay na nakaalinya sa batas ng universo. Ang mahika na ito ay hindi tungkol sa paggamit ng wands o pagcast ng spells tulad sa Harry Potter o witchery, kundi ito ay pag-unawa sa mga pangunahing prinsipyo sa kung paano gumagana ang universo at paggamit ng karunungang ito para gabayan ang iyong mga hakbang at pagkilos. Halimbawa, kung nauunawaan mo ang rules of the game, you'll play better. Walang pinagkaiba ito sa totoong buhay. Ngayon, paano mo ito i-apply sa totoong buhay? Start with self-reflection. Ang pag-oobserba mo sa iyong sarili. Parang nagkakaroon ka ng heart-to-heart sa iyong sarili. Magkaroon ng panandaliang reflection para sa iyong mga pagkilos, desisyon at mga choices sa pang-araw-araw. Tanungin mo palagi ang iyong sarili. Ang mga hakbang ko ba sa araw na ito ay nagre-reflect ng malalim na kahalagahan sa akin? O di kaya, nakakapagdulot o nakakapag-contribute ba ako ng harmony o chaos sa aking paligid? Hindi ito tungkol sa panghuhusga sa sarili mo, kundi pag-assess mo lang kung saan ka na naroroon ngayon at kung saan ka dadalhin patungo sa gusto mong puntahan. Malaki ang partisipasyon ng pasasalamat o gratitude sa bahaging ito. Madaling mahuli sa kung ano ang mali at kung ano ang wala sa atin. Ang pagbaling sa mga perspektibong ito at pag-focus sa kung ano lang ang meron tayo ay maaaring makapagpabago ng ating buong enerhiya. I-try mo itong gawin tuwing gabi. Bago ka matulog, ilista mo ang 3 bagay na nangyari sa iyo na grateful ka sa buong araw mo noon. Mula sa simpleng pangyayari sa iyo tulad ng paggising mo mula sa pagkakatulog, pagkakape, o simpleng ngiti mula sa mga di mo kilalang tao, o mga mahalaga at remarkable events of accomplishment sa iyong trabaho o personal na buhay. Ang habit tulad nito ay maaaring mag-shift ng focus mo mula sa lack towards abundance, na ayon sa turo ni Thoth,
Ang pag-practice tulad nito ay nakakapag-align sa inyo sa biyayang pagdaloy ng universe. Ang pamumuhay ng may layunin o purpose ang final part ng lahat ng ito. Sa sandaling maunawaan mo na ang iyong tunay na enerhiya at mag-umpisang mag-reflect at makaramdam ng pasasalamat, mas madali mo nang malalaman ang pag-ignite ng iyong driving force at kung ano ang makakapagpasaya sa iyo. Kaya sa pagkakataong ito, umpisahan mo nang mai-align ang iyong sarili sa realization na ito. Umpisahan mo nang tanggapin sa sarili mo na makapasok sa iyo ang positibong enerhiya upang ma-trigger ang iyong inner fire. Sabihin niyo palagi ang mantra na ito. I allow. Ibig sabihin, binibigyan niyo ng permiso ang inyong sarili. I accept. Nahanda ang inyong katawan upang tumanggap ng positibong enerhiya ng kasaganaan. And I deserve na sa pagtanggap nito, kayo ay worthy para sa enerhiyang ito. Ito ang 3 magic words na maaari niyong sabihin pagising sa umaga at bago matulog. I allow, I accept, and I deserve the flow of positive energy and abundance in my life. Sa pamamagitan nito, mag-a-align kayo ng dahan-dahan sa flow ng universal frequency of positivity. That is what you call magic. So, yun na lamang po muna. Stay positive mga ka-MB. Peace, love, and light. Thanks for watching.